Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi na nga makakawala ang mga 18 senators na ito dahil talagang nabunyag ang kanilang mga katiwalian na ginagawa. Ngayon nga ay umpisa na para sa paniningil. Dahil nga sa kanilang katiwalian at mga kabalbalan na ginagawa sa bansa natin, ay ngayon nga ay talagang mapaparusahan sila at wala na silang magagawa. Dahil ngayon pa lamang ay patuloy na ang imbestigasyon ng otoridad. Dito nga natin mapapansin na talagang nagsisisihan na nga sila kung sino ang mananagot sa kanilang ginawang krimen. Ngayon nga ay talagang mapaparusahan na ang korap ng mga opisyales at banat ng maraming netizen ay sana ay talagang magkaroon na talaga ng kamay na bakal sa batas ng Pilipinas dahil hindi na talaga nila ginagampanan ang kanilang tungkulin. Ngayon nga ay magkakaalaman na talaga kung sino nga ba talaga ang naglilingkod sa taong bayan, kung sino nga ba talaga ang gumagawa sa kanilang mga trabaho. Ngayon nga ay talagang patuloy ang paglilitis at hindi na makakawala pa ang mga korap na opisyales na namumuno sa bansa natin. Ngayon nga ay dagdag ng maraming netizen ay sana ay hindi na masuhulan muli ang mga judges na may hawak sa kaso. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Dyan ng investigation sa Senado para malaman natin kung sino yung nagsisinungaling. The problem, mga kababayan, itong mga bangag at ang kanilang mga bangag senators, ayaw nila i-honor ang legitimate, legally majority senators. Sa inyo makikipagpatayan niyang mga yan. Harap-harapan, sabi ko nga panggagago yan sa Pilipino, harap-harapan na pinipilit nila. Parang katulad ng explanation ni Senator Pia Cayetano na ang 12 ay hindi 13. Or, ang 12, ano man yung exacto sinabi niya, parang ang 12 plus 1 is 13. Not 12. I'm just giving an example, di ba? Ang 12 ay hindi 13. So, dito mo makikita, mga minamahal nating mga kababayan na lulubog kayo sa kamunduhan, na kahirapan at kabangagan, ang problema, nagsasabwat-sabwatan sila. NBI, police, AFP, kasi nga under yan kay Bangag. Under yan sa executive. Siya ang nagtalaga sa mga yan. So kahit harap-harapan, kahit wala sa konstitusyon, ipinipilit nila, gusto nilang baliin yung konstitusyon, gusto nilang baliin ang batas. Wala nang batas-batas, pang-aabuso na. Kaya nga, ang ibig sabihin na lang dyan, ang pwede talaga mangyari, ay magpapatayan yung mga yan. Okay? Kasi wala silang batas na sinusunod. Kawawa talaga kayo dyan. Kasi, hindi naman ako nagkamali sa inyo eh. Napalalahanan kayo noong 2013 na talagang itong putang inang Marcos Jr. na ito, itong Lisa Tanas, itong mga hayop na to, ay talagang babaliktarin nila, tatakutin nila, sisindakin nila. Okay? Sisindakin nila tayo pero dahil magpapasindak. So katulad ngayong itong araw na to, o simula kagabi bago tayo natulog, dyan kayo dyan sa Pilipinas, bago tayo nagpahinga, hindi naman aaminin ng mga pinangalanganan, mga kababayan, hindi naman hindi naman aaminin ng mga nag-graduate. Pia Trinidad, thank you for this. Natuwa ako dito. Okay, natuwa ako dito sa ginawa mo. I-follow nyo lang si Pia Trinidad para makabayad ako ng joke. Okay, makabayad ako dahil ang effort niya talaga is hindi mo matawaran. Ito, ulitin natin, nakakatawa. Abante, Nag-graduate. Pia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Townhouse, Julien Baronda, Yan yung pinuntahan ni Bangag sa Townhouse, Iloilo. Ace Barbers, Townhouse, Ching Bernos, House of Representatives, Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse, Franz Castro, House of Representatives, Townhouse, Joel Chua, House of Representatives, Yan, Manix mga kalaban ng Delipe, bayan. House of Representatives. Ito nga, si Laila de Lima, Ayan. Townhouse din niya kinuha. Ang itsura niya. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse.
Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. Jay Kong-hun, House of Representatives at Townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Townhouse. Raul Manuel, Oh, House of Representatives and Townhouse. Sandro Marcos, Forbes Townhouse. Park. and Lawag. Paulo Ortega, House of Representatives. Mga Joseph graduate, Paduano, House of mga Representatives, graduates sa Townhouse. Maleta Stella University. Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence. Alright. J.J. Suarez, House of Representatives. Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, Oh my House of God. Representatives. Eni Abante, Okay. Sia Adyong. Yan yung malupit no? Anyway, so actually may kulang pa dyan wala pa si Bonoan, yung house arrest ngayon, wala pa yung PR, di ba? Yung dalawang PR, yung Ruben Manahan, wala pa si Flaabi. Sino yung kulang doon? Sinong wala doon sa graduate sa pagnanakaw? Alright. So ngayon, mga kababayan, paulit-ulit natin dahil hindi titigil itong Bangag administration para, sabi ko nga dyan, lintik lang ang walang ganti. It's either ipapakulong nila ang Brave 18. Okay? Sabi ni legendary graduate of House of Crooks. Yeah. So, hindi yan sila, lintik lang ang walang ganti sa Brave 18 dahil nga pinangalanan mismo ang mastermind. At ang mastermind, ang pamilyang Bangag at si Sandro Marcos, di ba? So, ang gagawin nila ngayon dahil patawag ang mga colorum senators, colorum Bangag senators, nagpatawag sila ng hearing sa Monday sa June 8 at pinapatawag nila itong Brave 18. Ang punto natin dito, mga kababayan, sa ating hindi pananaw yung titignan mo lang, babasahin mo lang yung mga inexplain ni Senator Alan Cayetano, ni Senator Loren Legarda, Pia Cayetano, at other, brilliant lawyers na hindi pwede silang makakuha ng mayorya o ng leadership dahil wala silang tamang bilang. Sinabi na nga ni Senator Alan Cayetano na willing naman siya. Mga kababayan, willing naman siyang ibigay kung meron kompleto sila. So wala nga silang bilang Kaya nga ang mangyayari dyan, it's either makakuha sila ng bilang dahil nililigawan, kinukumbinsin nila na bumaliktad. Ayan si Joel Villanueva and syempre mga nakaabang na mga kaso na gagawin nila kay Senator Robin Padilla. 'Di ba? Yung obstruction of justice na sabi nga ni Senator Alan Cayetano, paano nagkaroon ng obstruction of justice? Dahil during that time na gusto nilang dukutin si Bato, sinasabi mismo ng NBI na wala naman silang warrant of arrest. So ano yung nilabag na batas? Ano in-obstruct? 'Di ba? Ano yung nag-intervene ba? Wala. Na-obstruct ba? Wala. So alam mo, kahit grade 1, kung ikaw ay nasa tamang utak at ang pagbabasehan mo ay nasa tama, ay maniniwala ka kay Alan Cayetano. Hindi ako supporter ni Cayetano. Alam nyo yan. It just so happened na nasa tamang landas siya. Okay? So yan ngayon yung ginagawa ng mga bangag ng NBI yung NBI tsaka DILG, yung dalawang demonyo lahat naman yan ng mga tao ni Bangag ay demonyo. So paano mo i-honor itong kanilang Monday group, okay? Yung Monday colorum na hearing, yun ang tunay na colorum na pamumunuan daw ng acting president nila. And explain ni Senator Alan Cayetano, hindi niya in-explain based doon sa constitution na binabasa niyang rule section doon na whatever rules, I forgot. But anyway, whatever section ng batas. Okay? Ang importante, ang nakalagay doon, hindi ka pwede mag-acting president, hindi ka pwede mag-elect ng acting president kung buhay pa yung Senate president na hindi naman nag-resign, hindi naman namatay, hindi naman incapacitated, katulad sa mga utak ng mga bangag na ito, na mentally, incapacitated kasi mahilig sila mag-abuso ng kapangyarihan. Alright? Dahil galit na galit sila kahapon. Graduate ba naman yung mga putang ina sa House of Crooks, sabi nyo nga.
So, ang gagawin nila ngayon, dahil inimbita nila yung Brave 18. Alright? Ito yung nakakatakot, mga kababayan. Hindi ito nakakatuwa. Nakakatakot ito kasi unang-una illegitimate o null and void yung ginawa nila. Okay? Based dun sa konstitusyon, hindi based kay Alan, hindi based kahit kaninong magagaling na abogado, base sa konstitusyon na binabasa nila. Kung wala tayong konstitusyon, kung sino ang marami, kung sino ang matira matibay. Kaso may constitution Binakaltasan kayo ng mga taxes nyo, lahat ng klase ng taxes. Tapos yung pala, pinapang-alpot-alpot lang, di ba, ng mga putang ina, ninanakaw lang. So, kung titignan mo ito, mga kababayan, itong mga kakamping kasi, kung sana matinulang itong mga to kumpara sila sa bayan, itong mga putang ina kayo, na galit kayo kay Marcos. Kung titignan ninyo, okay? Di ba nakapag-aral naman kayo katulad ni Gordong Ulul, si Drilong Ulul, si Kiko, yung Pimentel na Julul, lahat nagkampi-kampihan na nga sila. Ganito talaga, kapag ang tao ay greedy, maleta, ang nasa utak, at kapangyarihan. Okay? So ngayon, pinipilit nila ang mali. Kaya nga law bender sila Bend the law. Sa harap ng kabataan, sa harap ng mga yung mga nag-aaral ng abogasya. Sabi ni Alan Cayetano kahapon, paano niya ipapaliwanag ito sa mga magbabar exam? Exactly. Na, nasasabi niya na okay lang itong ginawa nilang illegitimacy, na mag-elect sila ng acting president. So, kailangan nyo i-revise yung constitution o sunugin nyo. Di ba? Sunugin nyo na lang kasi wala ng konstitusyon na sinusunod, mga kababayan. So, ang gagawin nila ngayon, mga kababayan, dahil pinatawag nila, sinabi na rin naman ni Erich Sylvester na umu-order ng mga babae. Umu-order ng mga babae para kanyang kakantalariin, diba, chochok-chakin, or ano man ang gagawin niya, paglaruan niya, according doon sa one of the Brave 18 Marines. So, ang gagawin nila, papatawag nila, pag hindi mag-report, kasi for sure hindi magre-report. Napanood ko yung interview ni Kong Mike, dating Congressman Mike Defensor, na how can you honor that illegitimate, the context ng interview niya, it's like, illegitimate. Hindi constitutional yung pagtalaga nila sa kanilang kolorom group. Alright? So ngayon, mga kababayan, ang gagawin nila, pag hindi umattend ang Brave 18, iko-contempt nila. Ngayon, pag ang gagawin na kikidnapin niyang mga yan. Kaya natatakot ako para sa mahal na inang bayan na baka magkaroon ng patayan. Dahil makikipagpatayan ang mga Marcos Jr. Ang Marcos Jr. administration, gumugurgur sila ng tao. Harap-harapan, ginagawa kayong tanga. Parang alam niyo yung parang hinahainan kayo ng Okay. Parang kunyari itong kulay, ano bang kulay ito? Oh, Vuitton pala ito, Okay, ewan ko kanino okay, anyway, orange ba to? Colorblind yata ako. Anyway, kunyari ito pula. Okay, wag na yan, magkuha na. Kunyari ito ay itim. Ito na lang, para madali. Okay? Itim. Okay, ito yung kulay na itim. Sasabihin nila sa taong bayan, di ba alam ninyo na kulay itim, tangerine daw yun. Hayaan mo na parang hindi ko ma-identify yung kulay orange or what. Okay? Kunyari ito itim. Right? Alam ng buong mundo na itong itim. Pero pinipilit ng bangang, hindi yan itim. Puti yan. Okay? Pag hindi ka naniniwala na puti yan, putang ina mo, gugurgurin kita. Hindi. Nag-aral tayo ng primary colors Diba? Nag-aaral tayo, white, white, black, ganon. Diba? Bata pala tayo, nag-aaral na tayo kung ano yung mga basic or primary intermediate colors, ganyan-ganyan. So, ipipilit nila sa inyong puti. So, ano mangyayari ngayon? Nabuang ka, diba? Kasi nakagisnan mo, na alam mo, itim to. Pero pinipilit sa yung puti. Yan ang ginagawa nila ngayon sa konstitusyon na sinasabi dyan na hindi ka pwede hindi ka pwedeng mag-take over sa Senate presidency kung wala kayong 13 bilang out of 24. Alright? Dahil hindi nila nakayanan
yung pasabog ng Brave 18, mga kababayan, gagamitin nila sa dahas. Ipipilit nila na ang itim ay puti. Meaning, ang illegal ay gagawin nilang legal. So, it's either sa January, tandaan nyo, hindi naman tayo nagkakamali dito sa ating mga prediction o yung mga na-foresee natin na mga pangyayari dahil sa kaputahan ng mga ito. So, ang gagawin, tatakutin nila. Alam mo, we have to support this Brave 18 Marines, no? Maraming gusto magparating ng tulong. Financially, we have to help them, pero wala pang tayong nakatanggap na kung kanino tayo mag-send. Pero palala ko lang sa'yo, please, wag nyo idaan ang pera ninyo sa mga vloggers na nakawin nila yan. Kahit kaalyado pa natin, lalo yung mga alpot, huwag kayo mag-send ng pera doon. Kung tumulong kayo, didiretso tayong tulong. Kasi nakakaawa. Ang iba doon, nararamdaman ko, yun ang mga kababayan natin. Lahat yun, Pilipino eh. Di ba na nakikita mo yung sincerity nila? Okay? Kasi pag nagsisinungaling, sabi ko, hindi ka pwede magkwento na, pumunta ako sa number 14 Nara Street. Tapos, wala naman palang Nara Street. Wala naman palang di ba? So, kaya nga, challenge sila. Ang sabi nga ni Alan Cayetano, actually somehow, kahit na inis ako kay Alan Cayetano dati, na nakikinig, never ko pinakinggan yan. Sa totoo lang. Doon kasi ako, pag hindi ko gusto yung ng tao na, hindi ko yan pakikinggan, putangin lang akong pakialam sa sinasabi mo. Kasi para sa akin, I don't like you because of this, because of that. Pero pinapakinggan ko siya eh. Kahit hindi ko siya gustong-gusto. Pinapakinggan ko siya nung sinasabi niya yung batas, even si Pia Cayetano. Pero bumilib ako kay Pia Cayetano. I love you, Pia Cayetano. Mamaya explain ko kung bakit ko siya minahal. Hindi ba ako galit kay Pia? Okay, hindi ko rin yan dati pinapanood. Kasi syempre, di ba, nung ako'y, alam niyo kung anong hugot ko, di ba? Dahil ako'y bangag supporter noon. Kaya hindi ko yan gusto. Pero ngayon, dahil nakikita ko na at least ginawa ni Alan Cayetano yung tama. Pwede nang si Alan ay mag-give in. Diba? Pwede na siyang tumanggap ng mali-maleta galing sa bangag. Pwede. Sa nangyari sa kanila in the past ni Inday Sara during the speakership ni, who's that guy? So, kumusta na pala yun, yung lalaking yun? Lagi ko nakakalimutan pangalan nun. Diba? Hindi naman siya kinampihan ni Inday Sara during that time, panganahon ng tatay niya. Alright? So ngayon, mga kababayan, sa nakikita natin dito, okay, totoo ba na si Villanueva ay babaliktad na? Let's, I hope not. Okay? Pero pag bumaliktad, alam nyo na tinakot. Velasco. Thank you, Susan Marsan. Thank you. Si Alan Velasco. Di ba nakita nyo? Kung tutusin ko, ito si Alan Cayetano ay mapagtanim. Ay hindi, nung panahon ng tatay mo, kinampayan mo si Alan, ngayon, ikaw nakasalalay ka sa impeachment, i-impeach kita. Ay kita, ganito, ganyan. Kakampi ako sa mga bangag, yun sa ngalan ng salapi. Pero dito ako bumilib sa kanya. Na ginawa niya yung tama. Actually, kahit kay Jingo, alam niyo kung paano ko balawrain si Jingo eh. Pero bumilib ako dahil pinili niyang makulong. Kesa sa umayon dito sa mga bangag. Alright? So ngayon, nagagawin nila, mga kababayan, sa 18 Marines o sa iba pa, ay iko-contempt nila at asahan nyo ito. Alright? Ikukulong nila at gagamitin nila ang peking kapangyarihan ng Colorum Senators. Yan ang mangyayari dyan. Was it Pantaleon? Basta yun, alam nyo na yun. Wag na, I forgot the exact sitwasyon, no? Alan Cayetano, Velasco, and Pantaleon Alvarez. Tignan mo ngayon, magkakampi-kampi sila. Pero ganun talaga sa politics. But ganun pa man, ikukulong nila yung Brave 18, ikukontempt nila yan. Kasi nga, ginagawa nga nila yung itim, ginagawa nilang puti. Kiniklaim nila ngayon na yung majority, sila Alan Cayetano, ang hindi legitimate. So, pinipilit nila, wala po silang bilang na 13. Okay? So, etong ang nakakatakot sa bayan nating minamahal. Dahil, nag-iisip ako ng words kung paano ko, nag-search ako, kung paano ko sila isasalarawan sa inyo. Ano ba yung mga legal terms na pwedeng, nag-googleable naman lahat ng mga bagay-bagay ngayon, di ba? Wala eh. Abuse of power. Wala nang ibang words. Pagbabali sa batas.
So ikukulong nila yung Brave 18 pag hindi pumunta doon sa Senado, sa 18. Kasi nga kasabot nila yung NBI eh. Kasabot nila yung PNP, kasabot nila yung AFP. Ano magagawa ng 18 kung tututukan nila ng baril? Right? Kung tutukan nila ng baril, ano magagawa nun kahit sila ay mga Marines kung wala naman silang armas, paano naman sila makalaban dun pag tinutukan ng mga putang inang ito? So yan ang nakakatakot na kaabang-abang natin sa 18. Sa Monday. Dahil mga kababayan, nagpalabas na nga ng kasinungalingan itong NBI director. 'Di ba na bayad daw yung mga sinabi bayad yan binayaran ni Mike Defensor ng 5 million. Yang na yan, Brave 18 na yan. Actually doon sa kanyang pagpapa-interview nitong nung Matibag. Sabi niya nagbayad ng 5 million. Hindi niya sinabi na each. Okay, doon sa una. Hindi ko napanood yung isa pang pinagsasabi niya. And later on, sinasabi sa report na 5 million each daw. Alright? At matagal na daw nila yon alam, sometime in April or like few months ago, yung tungkol sa pagbabayad daw ni Mike. Tapos daw niluluto ng nila. Ano ka putang inang, di ba obvious na nagsisinungaling? Kung naniniwala ka, itong tibag na to, through investigation, na sinabi mo na ang isa sa kaanak ng isang ng Marine na nagsabi na inoferan sila ng 5 milyon ni Mike Defensor, bakit hindi ka kaagad nag-file ng case? Kung NBI director ka, kung nagpapatupad ka ng tamang batas. So meaning, mga kababayan, nagsisinungaling kasi gustong gipitin para i-discredit ang 18 Marines. As simple as that. I-discredit nila, tapos ang worst case scenario pa dyan, mga palangga, maliban sa dadamputin nila yung 18 Marines sa Monday, pag kinontempt nila o mga the next days after that na hindi maka-attend, kasi Monday, magpa-supina or kung anong mga gagawin ng mga putang yan o pupuntahan sa bahay. Then si Alan Cayetano, di ba? Alan, Robin Padilla, okay? Pag yan ay pinush nila yung obstruction of justice na another colorum. I-push ng, who's that? Yung NBI, tapos tatrabahuin ni Bonjing Remulla sa ombudsman. Right? As ombudsman. Tapos nakakargahan ng kung ano-anong kaso, dadamputin nila si Alan or it's either papatayin nila kung sino sa kanila. Kasi sabi ko sa inyo, para manalo sila, unconstitutional, wala talaga silang bilang. Wala silang bilang, wala pa silang 13. Pero, kasi obviously si Quezon Di Bola ay tumawid na. Diba? Although mukhang ang lungkot-lungkot ng mukha niya, so hindi natin alam kung talaga bang totaling tumawid na siya. Nakapag nagkaroon ba, let's say, ng botohan uli, let's say for, another Senate presidency, boboto ba siya? So pwede nilang makuha actually. Pwede nilang makuha. Isang kembot na lang sila. Kung nakuha nila si Quezon, pwede nilang makuha itong si Villanueva kasi may usap-usapan. I don't know kung si Villanueva ay tama bang landas ang pupuntahan niya kasi may nilalabas sa mga media may isang malaking investigasyon. Sabi ng NBI, sabi ng DILG, may isang malaking investigasyon sa Bulacan. Di ba taga doon yon? So it's either, mga kababayan, babaliktad si Villanueva, kompleto na sila. 13. Okay? So sino ang talo? Do you think ang talo si Cayetano? Nope. Do you think ang talo itong mga senador? Hindi. Ang taong bayan ang talo. Alam niyo kung bakit? At ang mga Brave Marines kasi, ikukulong sila kasi yun yung intention, ikukulong or papatayin. Ang worst case scenario, pag walang bumaliktad, doon sa 10, 12 sila, 2, si Jinggoy nakakulong, si Senator Bato, somewhere down the road. Okay? Kung wala sila makumbinsi doon sa 10, kasi 12 na sila, kasama si Escudero. It's either, kung ayaw talaga ng 10, magbabaril sila ng 1, 2, o isa lang. No, so kung 12 sila, okay, 12. Pwede silang gumurgor ng 1. Diba? Kasi pag gumurgor sila ng 1, 23 na lang sila.
Kasi yung sinasabi ng batas, okay, dapat 13 ang kanilang makuhang boto out of 24 members. Okay, na active. Eh kung patay na yung isa, di 23 na lang, 12 na lang kailangan nila, panalo na sila. Right? Yun ang nakikita ko dito. I'm not saying na mangyayari ito. Ayaw ko mangyari ito. Ayaw ko makulong, okay, ang ating mga 18 Marines. Pero mga kababayan, dito papunta kasi nga ang itim ginagawa nilang puti o pula o ano man ang kulay na gusto nila. Kasi harap-harapan na hindi aalis sa pwesto yung mga yan. Isa yan sa pinakaunang in-expose ko sa inyo. Number 1, itumba ang mga Duterte. Number 2, si Kubuloy. Number 3, actually, number 1 yung mga vloggers dahil ako ang unang gustong ginurgo. Ako ang unang may death threat sa inyo eh. Wala pa kayo nun eh, yung mga politiko. O iba pa, wala pa kayo, ako muna. So ang mga vloggers na sumusuporta sa tama o sumusuporta kay Pangulong Duterte. Right? Tapos kayo mga putang ina kayong mga supporter ng mga Pinklawan, sinasabi nyo, hindi namin sinusuportahan si Marcos Jr. Ayaw namin, never kami magiging supporter ni Marcos, ni Bangag. Pero kami ay nasa tama lang kasi kailan naging tama ang pagnanakaw ng Bangag? Mga putang ina ninyo. Yung mga supporter ni Lening nakatanggap ng kalahating bilyon, 500 million sa Naga at nagkaroon kayo ng KFC. Drive-thru, yan ba pinagmamalaki yung achievements? Nababasa ko lang, nagkaroon na raw kasi ng KFC sa Naga. Wow, after 2026. Eh, ang probinsya namin, matagal na nga nagkaroon ng mga fast food chain. Eh, nasa bundok ng hibok-hibok pa yon. So anyway, going back, mga kababayan,